Ayan, so, hello guys. Ako po si Hannah Karing and I just want to share yung, isa kong family member, si Lolo. Si Lolo, very mapagmahal siya na ama. Tawag dito, parang ko na din siyang tatay in a way. And sadly, namatay siya nung last year. Medyo di ko pa kayang i-cope sarili ko kasi very, very close na talaga kami ni Lolo. I'm sorry. Mahirap na talaga yung pagkamatay niya kasi biglaan eh. Like, ilang oras lang kami nagkita no. Nagkita pa talaga kami nung thank you. Nagkita pa kami nung nung mga araw din na iyon. After nun lang, then tumawag yung tito ko nung gabi. Sabi niya, si Lolo wala na daw. Nung pumunta kami dun, parang hindi na talaga ako makapaniwala kasi ang lakas-lakas pa niya nung umaga. Binigyan ko pa nga siya ng pagkain. Tapos parang mawawala lang siya ng ganun. So, para sa amin napakahirap talaga. Lalo na parang kay mama, sa kanya talaga ako naaawa. Kasi sila din ni Lolo, very close din sila. And parang ang bilis lang ng pangyayari. Parang wala lang, naging papel lang si Lolo nung inasikaso namin yung mga gusto naming asikasuhin para sa kanya. Medyo may regret nga ako kasi sana nag-spend ako ng time sa kanya. Sana nag-effort ako na kilalanin ko siya. Kahit lagi siyang umaalis, kahit minsan wala siyang time para sa amin. Pero alam ko, mga ginagawa niya, ginawa niya para talaga sa akin. Yung mga happy memories ko about kay Lolo, yung kasama niya yung mga kabayo, kasi meron siyang ilalagaan na kabayo sa amin. Then, kapag nagbabakasyon kami sa kanila, galing kami sa Rizal. Yan, minsan sinasakay kami, pinapasakay niya kami dun sa kabayo. Una-una, ayaw ko kasi, tawagin na alikabukan ako. Pero, very thoughtful talaga si Lolo. And yun yung mga happy memories ko sa kanya. And, kahit mahirap, alam niyo, meron akong nabasa na, verse sa Bible na yun talaga yung in a way tumulong sa akin na ma-overcome yung mga ganitong feelings. Ito, pinakasulat siya kasi sa John 28:29. Sabi kasi, huwag kayong mamangha rito dahil darating ang panahon na ang lahat ng nasa mga libingan ay makaririnig sa tinig niya at mabubuhay silang muli. So, kahit wala na si Lolo sa amin, hindi na namin siya kasama araw-araw. Pero nabigyan ako ng hope nung Bible na makikita pa rin namin siya sa Paraisong Lupa, wherein di na siya magkakasakit, di na din siya nahihirapan, di na din siya weak katulad ng dati. And mas makakapag-spend kami ng time. And I think para sa lahat ng mga katulad ko na namatay ng mahal sa buhay, ang advice ko sa kanila is don't stop na mag-hope. Kasi ang hope talaga, yun ang panghahawakan niya talaga. And lagi din, yung Bible, ito din yung naging anchor ko para ma-overcome ko yung mga gantong feelings. Kung bakit hanggang ngayon, kahit masakit pa din, syempre masakit na mamatayan. Pero instead na super lungkot, ang nararamdaman ko na lang talaga is hope. Nagkaroon ako ng hope sa future. Makikita ko ulit si Lolo muli. And makapag-spend time ako sa kanya. Like, katulad ng bata pa kami. And I think it's a good thing. Yun lang, thank you.